as senior team captain ako ng national team noon, ayoko yung mga bago para ma-feel nila na ma-OP sila. Kami dalawa ni Mylene, alam mo naman. Yung mga entertainers. Be, okay lang huwag ka matatakot sa amin, gano'n. Ako si Chang, ganyan. So, pero siya, kilala mo na siya ng online before? Okay, wala talaga. Idea. Ikaw, kilala mo na si Chang noon? I know the name, pero hindi ko talaga nakita kung paano siya maglaro. I don't really know her. Siyempre, institusyon alam na natin, di ba? Kumbaga sa pundasyon ng bahay, institusyon, pader, simento. Sila yan, Mika Reyes, si Cap, ayan, ganyan. Actually, kilala mo sa pangalan pero never mo pa siyang nakita in person? Never. Or nakalaro? Hindi ko din masyadong alam yung mukha niya. I just know that... Buti na lang. Tapos... I just know that she is Maranya. I've heard of her, but never seen her. Siyempre, Abby, kilala natin yan. And then, parang sobrang kulit kasi nila nung nagpakilala sila sa akin. Parang sila yung nagpakilala, sila nagpakilala. Ikwento mo yung nag-iipit kami. Nila Majoy. Nakatayo kami. Yun yung unang interaction. Yun daw yung unang niya. Pagkakita. Training? So personal ako. Yeah, unang tingin ko sa kanya. Tryouts kasi nun sa Subic. And then, kaming mga NU girls, nandun kami sa isang sulok kasi medyo, parang nahihiya kami. Nahihiya kasi mga big names yung mga kasama niyo doon. Wala pa masyadong tao. Sige, institusyon na lang. Yung mga wala pa masyadong tao. Si Ate Majoy pa lang. And then siya muna, bago si Ate Majoy. And she was alone sa, alam mo yun, parang, ang dami-dami yung pwedeng upuan. Doon ka talaga sa gitna ng ng isang grupo ng bench. Parang pansin na pansin siya. Tapos, sabi ko, sino ba yun? Kasi nakamask. Anong ginagawa na nun? Nagtatali siya ng buhok. Okay. Tapos sabi ko, sino yun? Tore, siya ba yun? Sabi si Abby Maranyo. Sabi ko, puti ng kilikili be. Sabi ko. Kasi tapos, parang flawless nung balat niya. Ganun. Tapos, after nun. Balat agad yung Yes. Kasi talaga ako sa skin. Ay, taray. Tapos nun, edi nilapitan niya ako dun sa gilid nung nag-time out for warm-up, ganyan. And then, pinaka hindi ko makakalimutan as this youngest setter na walang experience at that time was si Abby. Sabi niya, uy, setan mo ako kasi hindi pa kita nadadaanan. So parang wow. May, alam mo yun, parang shit, nakakahiya naman yung gano'n. Kinabahan ka ba nun? Hindi. Actually, na-empower. Grabe na-empower. Hindi kasi parang doon lumabas yung kumpiyansa ko na parang... Tiwala sa'yo nangingi. Tsaka yung, alam mo yung kumpiyansa mo na yung kumpiyansa mo may dalang yabang, ay shit, kailangan kong galingan kasi nagpapaset si Ate Abby. Although hindi ko pa siya kilala. I know that... Yeah. Yes. Ate Abby pa ang tawag mo sa kanya noon. Oo, Chang at Ate Abby. Ayun. Tapos naging... yung tryouts na yun na pala yun. Kami na yung lineup, windang-windang talaga. Ang daming kinuha na players. Kasi pool A, pool B. Yeah. Mas madaming liga. Fast forward, nag-training kami sa Batangas. Then one day, sobrang naging close na kami nito. Teka lang, to? Before the pandemic ba to? Or pandemic days. Pandemic na yun. Kaya kailangan nakabubble din kayo? Yes. Lagi kayo magkakasama? Sobrang kulit namin. Lagi kami nag-TikTok, lagi kami siya sayo. One day, parang na-realize ko, parang hinahanap-hanap ko na siya. Parang hindi pwedeng wala siya sa paningin. Sunday. Ganda. Sorry, yung ganda. Rest day ba yun? Yung buko na malis ka nga muna dyan. Ganda. There's this day na... That was Sunday. One Sunday. Nag-TikTok kami. Tapos sabi ko, bakit parang gumaganda na siya sa paningin? Nakapambahay lang ako nun. At kakagising ko lang. I remember I was wearing green, she was wearing black. Ganun. Black na. Sabi ko, parang maganda. Sabi ko, no. Hindi pwede to. That's a no. Pero noong time na yun si Chang ay single naman. Hindi. Hindi rin. Okay. So wag na tayo pumunta dun sa... Hanggang tingin ka lang. At dahil dyan, mga kasama natin, magandang buhay. Alam, may guest. May walk-in guest. Hindi. Wag na natin balikan yun. Okay, sige yun. Naganda. Pero yun na nga. So... Bilis ng pangyayari. Hindi ako syempre hindi ko naman masabi, nakakahiya. Diba? Ay, hiyang-hiya ako nun kasi, syempre, ate-ate mo yun. Tapos, kilalang kilala. Diba? May nahihiya din ako. Tapos, ayun na. May natatandaan ka ba, Chang, na talagang lumabas kayo or ni-date kayo na parang naramdaman mo na
may something to. Parang may ganon. May nag-aya ba siyang lumabas or kumakain kayo? Kasi nakabubble din kayo nung time na yun kasi nga, pandemic. Kasi I remember, during our live, sa Kumu, di ba, minsan pa nga yung pinapahanap siya sa'yo. Asan si ano, ganyan, pakantayin nyo naman, bla bla bla. Tapos yung mga comment to na, Chang, may pila ha. Di ba may mga ganong comment ng Chang, may pila ha, wag pumahano. Tapos kami ng tanong lagi. Ano ba, Chang, magjowa ba kayo? Hindi nga, ganyan, magkasama lang kami sa ano. Hindi nga. Ano, meron ba? Hindi tayo nakapag-date ever. There's this time na isa din to, sobrang nahiya ako kasi parang ang awkward pala ng moment na yun. Nagkasakit sila, nagka-COVID sila. So, nung sa Batangas second yun. line. Oo. So, isa ka palang survivor. Second line ko na to. Okay. Congrats, Chang. Okay, go. Yun yung first time na quarantine sila, yung F2 ladies. Tapos, one morning, I was looking for, sabi ko, chat ko siya, sabi ko, Chang, asan kayo? Sabi niya, hindi kami pwede lumabas, nak. Siyempre, mga bata, inak talaga tawag. Yes. So, sabi ko, ganun. Baka may gusto ka, ganyan. Tapos, wala naman. Sabi niya, wala naman. But I went to their room. Tumakas ako ng sa bintana nila. Kumatok ako. Tapos, siya lang yung nadalhan ko ng hot choco na gustong-gusto niya. Alam niya na ginawa ng paraan. Tapos sabi nila nawindang yung laki naman yung amin. Gano'n. Bakit si Chang lang meron? Sabi ko, hala. Oo nga pala, may roommates wala siya. So yung time na yun, Chang, naramdaman mo na may something? Wala talaga. Wala pa din. Manhid yan eh. Wala pa. Hindi, syempre, meron akong long-time relationship noon. Pero buti hindi kayo inaasar-asar sa bubbles kasi tulo no, binigyan ka, ikaw lang binigyan ng ano. Wala naman. Siguro parang, syempre, seniority, respeto na din, di ba, ng mga tao sa'yo doon sa loob. Pero ang nangaasar is yung mga fans sa TikTok. Pag meron tayong basta ibang kwento pa yun yung binabasa natin yung comments. Tanda mo yung binabasa natin. Nasa ano na tayo na nasa Jet Hotel na tayo. Mm-hmm. Nasa Jet Hotel na kami nun. Tapos kasi ito si Baby, lakas talaga ng tip nito. Pinapakilig niya yung mga fans dun sa labas. As in. Ano gusto nyo? I-hug ko? Ginagalang ka, i-hug ko ba? Ako mahihain ako. Mahihain talaga ako sa pagka mga hindi ko alam na bet na pala niya na ako. Tapos yung parang, subuhan ko ba? Sinusubuhan siya. Tapos parang si bakla, kinikilig na pala. Tapos sa'yo, wala lang yun kasi ganun ka talaga eh. Ganun talaga yung personality mo. Tapos si pala, unti-unti nang napufall. May mga ganun siya eksena sa buhay. Fall na talaga, crush ko na talaga siya noon. Pero nagkaroon ba ng moment na umamin ka sa kanya? Wala. Wala talaga? Never. Hindi ko kaya kapag hindi kasi knowing na in a relationship siya tapos parang ako, sino ba ako? Ganun. Tapos sobrang straight kasi niya. Yeah, sobrang parang straight. hindi ko nakikita sa kanya. Pero alam mo yung parang, parang malay mo, pwede. Yung mga ganun. So, ganito yung nangyari. Syempre, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao, di ba? Nung time na nag-struggle ako nung pandemic, si Kamoy talaga yung nakakita ng lahat ng luha ko, yung uhog ko pag biyak, di ba? Hindi ako nakakatulog. Tapos, parang, she played the role of being the best friend, sama na sasandalan mo. Tapos, sinet aside niya yung feeling niya sa akin. So, yun? As in talagang, asikaso. Pero asikaso, hindi kami magkasama. Malayo kasi naka-bubble din ako with F2 eh. Meron kaming tournament. Tapos siya, naka-bubble na siya with NU. Parang kumbaga tapos na yung national team. Hiwalay na talaga. Tapos siya lagi siyang magko-call, kakamustahin ako. Tapos sa gabi, alam niyang di ako matutulog. Kakantahan niya ako. So, sometimes, I'll tell her, send me to, baby girl, ang atake mo dun. So yun, parang, eventually, syempre, close kami, nakakasabi ko sa kanya lahat. Alam niya yung mga plans ko in the future. Alam niya lahat na settle na ako gantong panahon, ganyan. Oo. May sinabi pa siya sa akin na parang na-struck talaga ako na parang wala na talaga. Feeling, yung sabi mo, may sinabi siya na parang nawalan ka ng pag-asa? Parang gano'n? Oo. Ano yun? Sabi niya kasi, by the end of this year, feeling niya, may engage na siya. Feeling ko lang. Feeling niya lang pala yun. So pero, nung naiyak ako dun sa part na, alala ko sa church tayo. Tanda mo yung nag-call tayo. Pumunta tayo sa church. Nag-thank you ako kay Lord kasi sabi ko,
Syempre, on the rocks. Sabi ko, Lord, thank you may pinadala ka. Dahil sa kanya, nararamdaman ko yung love mo sa akin. Wala pa siyang balak pumunta ng church nun. Napadaan lang ako. Tas sabi ko, you wanna pray? You wanna pray? Tinanong ko siya. Okay. Kasi, prayerful kasi talaga ako growing up. So, I saw the church and so, ako pala yung may iyak. Akala ko ikaw pala. Sabi ko siya yung may iyak. Magbabalik po ang Tony Talks. Iba yung show. Joy Talks. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.